ang paanyaya ng lambat. Ano? Katulad din po ng hamon ng kalinhaga ng trigo at ng damo. So, pagkakataon na kung saan ay pinaalala sa atin na una, ito ay isang katotohanan na nagpapamulat. Ako po'y pumasok sa seminaryo. Ako po'y first year high school. Diyan, sa San Pablo Diocesan Seminary. Akala ko nung una sa seminary, high school. Akala ko mga anghel ang naroon. May mga hindi pala anghel. So, yun yung katotohanan. Katotohanan nagpapamulat. Kahit saan, may damo, may trigo, may mabuting isda, may masamang isda. Yan ay isang katotohanan na kinakailangan natin tanggapin at harapin sa daigdig na ito. Bagaman kuminsan sabi nga natin ay mawala, ay hindi, Pero ang paanyaya ng pong may kapalian, mayroong babala, yung babala ng dalampasigan, na dito sa Ebanghelyo, 2,000 years ago. Ngayon kasi may mga fishing vessel, na doon pa lamang sa fishing vessel, mga malalaki, doon na sinusort out, doon na pinag-iwalay. Pero 2,000 years ago, hihintayin na makarating muna sa dalampasigan para doon mas maayos, doon ipinag-iwalay ang tinatawag nating mabuti at masasamang isda. Kaya isang katanungan sa ating sarili, na makita natin ano ba yung kondisyon ng ating puso. Saan tayo napapabilang? Doon baga sa itatapon sa pugon ng apoy o doon sa para magamit ng mga tao. At pangatlo, paanyaya na alin, yung may-ari ng sambayanan, yung householder, na matutong kumuha ng bago at luma sa kanyang taguan. Ito kasi tumutukoy higit sa lahat. Hindi lang ang teknolohiya, pero yung tungkol sa pananampalataya, lalong-lalo na kapag pinag-usapan natin ay Old and New Testament. Yung Old ay kumikilala saan? Sa batas, the law of Moses, the law of the prophets, yung Ten Commandments. Bahagi yun na kung saan ay pinaalaga justice. Yun yung binibigyan ng diin sa lumang tipan. Sa bagong tipan, makikita natin yung alin, yung awa at pagpapatawad ng Diyos. Bahagi yun na kung saan ay pinakita sa atin sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Dalawa, na kung tutuusin po, ay mahalagang makita natin. Bahagi ko yun na maging pagninilay din natin. So ano yung hamon ay pinapahayag sa atin? Una, magtiwala tayo sa timetable ng Diyos. May timetable ng Diyos. Huwag tayong magmadali. Kasi sabi nga natin kung minsan ay gusto natin bulutin kaagad yung mga damo. Alisin kaagad ang mga masasamang isda. Hindi. May timetable ang Panginoon. Bahagi yun. Ang common na salita natin ay in God's time. Not on our time. Huwag tayong mag-alala. At paanyaya rin natin, sabi ba, para sa atin, kasi in God's time, kasi baka mamaya, pag binulot mo yun, baka mas masahol ka pa doon sa binulot mo. O, higit sa lahat, pangalawa, maging bahagi tayo ng alin, na ministeryo ng Diyos, mercy.
maipamanig natin room for improvement. Baka magbalik loob pa. Hindi lang sa ibang tao, ngunit gayon din para sa atin. Ano? Pangalawa ay live with eternal awareness. Ano? Makikita natin na magpatuloy tayo sa ating gawain at makita natin yung buhay na walang hanggan. Bagamat mahirap, ano? Mahirap kuminsan, no? Na makikita mo na sabi nga natin hindi madali na makisama sa taong sa alam mo ay isang dawat na gustong ubusin yung nutrients na para sa iyo. No? Pero yun yung panyayin ng pumikapal, ano? Pagpapatawad, pag-ibig, ano? At pagiging tapat sa Diyos. Ano? Huwag nating hayaan na tayo ay madala ng tinatawag nating kultura ng mga trends ng kultura ng mundong ginagalawan natin. At pangatlo, maging matalinong tagapangalaga ng katotohanan. Panyaya natin, hold fast to the timeless truth of your faith while remaining open to the fresh daily promptings of the Holy Spirit. Bahagi ho na kung saan ay makita ho natin sa pagkilos natin sa daigdig na ito na patuloy tayong gabayan na makita yung pagtugon natin sa hamon na pinamamanig ng pumikapal nang may katarungan na may pag-ibig. Kasi baka mamaya katarungan lang nawala na yung pag-ibig. At yung tunay na pag-ibig dapat nakabase sa katotohanan. Yun ang kinakailangan. Baka kasi magkaroon tayo ng nakabase lang tayo sa katotohanan at katarungan, nawala na yung pag-ibig. Nawala na si Kristo. Bahagi mo yun na kung saan ay makita ko natin. Hindi naman, at ang tunay na pag-ibig, hindi pwedeng walang katarungan. Bahagi mo yun na kinakailangan natin pagsamahin ang bago at ang luma. Huwag nating hayaan na makalimutan natin yung isa sa pagpapahalaga natin sa pangalawa. At tayo naniyan ang pumikapal na ito ay magpapatunay habang tayo naglalakbay sa daigdig na ito. Hindi lang tayo patutungo sa kaharian ng Diyos, ngunit makita natin na mismo yung proseso, tawag natin, o yung daan patungo sa kaharian ng Diyos ay isang pagpapatunay na ito talaga ay mga pinaghaharian ng Diyos. At idulog natin sa harapan ng pumikapal na nawa manatili tayong matapat kahit sa gitna ng mga pagsubok at ng mga hamon at kasama na dyan ang mga masasamang isda.